So, yung mga kasama natin sa webinar, alam na yan. Kung gusto niyo sumama sa webinar, PM niyo lang ako, add natin sa GC. Welcome sa another episode ng Weekly Trading Guide. Okay. So, last week, bumagsak yung ating stock exchange, no? Sobrang laki. On the other hand, yung global market is rallying, di ba? And then, nagkaroon ng divergence when US corrected or global market corrected. Nag-hold naman yung Philippine Stock Exchange natin and nag-bounce from support. Pero bago natin i-discuss kung ano ang expectation natin for this week, panoorin niyo muna ito. Kung bago ka pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga pre-learning resources like yung ating mga pre-webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis ma-access, pwede mo rin check yung playlist. Meron tayo itong complete playlist ng mga pre-webinars natin. Meron din mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add lang kayo dito sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may add ko kayo dito sa ating GC. Okay, so for PSEI, we have strong support sa 5.7. So nakikita natin na nag-retest yan dito. Then nag-break out. And then another test here. And then nag-rally uli pataas. So during the past weeks, ilang beses na tayong nagda-down habang yung global market is nagra-rally. And now, we already hit yung ating strong support at 5.7. Okay. So this week, kung mapapansin nyo, medyo lumiliit na yung foreign selling. Ayun, medyo nawawala na. And we almost touch sa ating oversold level. So we are expecting really a technical bounce from from PSEI, given that we are on a strong support. And we have a positive news about yung mga vaccine natin, which is good news. Late October or early November yung positive release or possible release. So hopefully yun yung maging isa sa mga catalyst ng PSEI para mag-rally. Plus yung ating mga strong employment rate. So tumaas yung employment rate natin. And yung inflation is hindi ganun kataas. Actually bumagsak pa siya from the previous month. So almost good na yung ating mga fundamentals. So we are expecting na by third quarter is may slight recovery from comparing it to sa second quarter na GDP. And then continues na yung recovery up to fourth quarter unless magkaroon ng other narratives. So given the current narratives, kung yun ang babasihan natin, so possible na maganda na yung third quarter and fourth quarter compared yun sa second quarter. So for PSEI, ang strong support for PSEI is 5.7 and then resistance niya is around dito pa rin sa 6,000. Yun ang initial resistance. And then next is 6.2. Yan, around dyan. So, ang problem is if US continues to correct, so pwedeng mag-consolidate tayo dito sa support nito. And ang key for PSEI to rally is bumalik yung foreign fund. Okay, so kita naman natin straight foreign selling. So for this week, ang expectation natin is unless natuloy-tuloy yung foreign selling, so pwedeng mag-slide lang yan sa support. Pero pag nakita natin na since may mga positive news na and pag pumasok yung mga foreign fund is pwede na yan mag-range dito hanggang 6,000. Okay? Pero kung continuous yung buying ng foreign fund in case na bumalik sila, pwede yung mag-above na uli sa 6K and then mag-hold muna doon bago mag-reach ng 6,000 or 6,200. Pero for now, hanggat wala pang foreign buying, so slide lang yan sa support 5.7 and then hanggang 6,000. So yan muna yung range natin. If ever hindi pa tapos yung foreign selling last week gaya nung nakita natin, so pwede pang i-test yung 5.7. So medyo delikado na kapag laging tinitest yung 5.7. Kasi next support na is around 5.4. So bantayan natin mabuti yung ating PSEI and net foreign selling. So hopefully mag-stop na yung NFS
Pero kung hindi mag-stop yan and continuous pa rin yung bentahan nila, so pwedeng mag-breakdown and then go to 5-4. But given yung mga good news na sinabi ko sa inyo kanina, yung sa vaccine, yung sa fundamental, so more on neutral tayo ngayon, no? Neutral, and then kung bumalik ang foreign fund, then neutral to bounce. Pwede tayo mag-bounce hanggang 6,000. Okay? So let's go sa inyong mga stock request. Isa-isahin natin. So first stock is Ali. Okay, so for Ali, makita natin ito yung isa sa mga binenta ng foreign fund. So sobrang laki, di ba? Sobrang laki ng selling ng foreign fund. That's why tuloy-tuloy yung kanyang down. However, kung nanonood kayo ng ating webinar, okay, kung sumasama kayo sa free webinar, kung continuous yung pag-down ng candle and malalaki, so mapapansin nyo, yung ating volume is papalaki din and above average. So yung mga kasama natin sa webinar, alam na yan. Kung gusto niyo sumama sa webinar, PM nyo lang ako, add natin sa GC, add kayo sa GC para maka-attend kayo sa webinar. Pwede nyo na din namang panoorin sa replay. Okay. So for Ali, strong support before is yan, around 29 yung support natin dyan dati, which is broken. And then ang next support natin is, since hindi nyo makita sa daily, pwede nating i-switch yan sa 1 hour. Okay, so nakikitaan natin ang support dito sa part na to, which is 26.4. So balik tayo sa daily. Okay, so yun na nga yung ating initial support. So halos tumama doon sa 26.4. And then medyo ito yung tinatawag nating capitulation play, di ba? Or counter trend. Kasi isipin nyo, downtrend tapos bibilhin mo, di ba? So para lang sa mga pro. So, capitulation play. Pero pag nakuha nyo ito ng perfect, malaki yung upside. For example, tulad niyan, ang lalaki na ng volume, tapos tumama na sa major support, and then tumama sa oversold level. So pwede na yung bounce play. Okay, so maglagay lang tayo ng resistance dito. First resistance is 29, and then next is 30. Okay, so kung malakas yan, pwede yung mag-rally konti and then challenge yung 29 area. Okay, so isa to sa mga pinag-uusapan sa GC, and then sinabi na natin to na nag-dip lang siya sa 26 below, pero sa 27 talaga siya nag-hold kasi yun yung psychological support. Okay, so congrats sa mga sumabay. Actually, parang nag-forecast din tayo nito sa Investagram. Kung nakabili kayo sa 27, up na kayo ng 4% hanggang around 7%. So sa blues talagang maliit yung mga rally, pero since blue chips yan and masyadong liquid, so pwede kayong maglagay ng volume dyan. So hindi labanan dyan yung laki ng percent. Ang pinag-uusapan dyan is yung laki ng volume na nalagay mo. Okay, so that's it for Ali. Antayin nyo dito sa 29 or kung magkaroon ng retest sa 27, so pwedeng mag-buyback. So for now, resistance muna natin is 29. Pero ang fair value nito ni Ali is around 38 pa. Okay, 30. Dito pa yun. Malayo pa to. Kung gusto nyo ng long term, pwede naman to. Lalo na kung magkaroon ng vaccine, magre-recover to ng mabilis. Okay, so SMPH. SMPH is parang Ali din yung laro kasi since parehas naman silang properties and overweight sila sa malls, di ba? So kung mapapansin nyo, same play din. Nasa major support na to, which is 27.50. Pero hindi pa tumatama sa oversold. Pero malaki naman yung volume niya. So same play, di ba? Kasi nga since resistance niyan is around here muna, yan muna natin lagyan sa 32. So pwede naman kayong bumili sa SMPH. Make sure lang na makabili kayo sa ilalim, around 28 below. And then cut loss nyo is late nyo lang mga 2%, 2 to 3. And then your upside is 17%. So malaki na to, no? Malaki na yung 17%. Pero first resistance is dito muna sa ilalim.
para hindi tayo masyado mag-expect ng malaki. Babaan natin yung expectation. Yun, so 8%. So, pwede na rin yan. Pero, pag papipiliin tayo kung SM or Ali, so mas preferred natin si Ali. Kasi mas grabe yung bentahan nito at saka tumama talaga sa oversold. And then, kita nyo mas malaki yung volume everyday. Ito yung almost yung top traded stock. So, for bounce play, mas maganda si Ali. And then, compared nyo sa fundamentals, diba? Ang fair value lang ni SMPH is 33.7. So, tama naman yung ating resistance dito, which is around 32 to 33. So, dito pa yun. Pero kung titingnan nyo, yung PE ratio nila is mas 10 years historical is mas premium si Ali compared sa 27 lang ni SMPH. And then currently, SMPH is already fairly valued. The current price niya at 27 or 28. And lumalabas na mas undervalue si Ali sa kanya. Kasi Ali is only 18 pesos or 18.55 times PE compared to 10 years historical niya na 29. So, both good sa technicals pero fundamental wise is mas preferred. For me, mas preferred ko to si Ali. Okay. So, next, let's go sa BDO. So, BDO, ito na yung sinasabi natin, di ba? Given the risk, yung mga risks na binabanggit natin palagi. May risk yan. Kung napanood nyo yung mga earlier video natin, so alam nyo na yung mga ngayon. So, ngayon, sabi natin, ang abang talaga dyan is 86, di ba? Dun sa strong support is nag-overshoot pa hanggang 85. So, kung nakabili kayo nito, so medyo okay na yan. Si BDO, medyo maganda na yung price nyo dyan. Make sure lang na magkakat kayo pag bumagsak pa yan ng support. Okay, so 2 to 3% lang yung cut. So, around 83. 83 or 84, 50, mga ganun. And then, ang stop loss nyo dyan is yung resistance natin, initial is 89. Okay? Initial is 89. So, almost 4%. Pero, kung strong talaga to, anyway, wala naman kasing may good news din dito sa BDO. Kaya kung mapapansin nyo, nag-rally to. Kasi nga, yung may pinopropose na bill para maka-recover yung mga banks. So, good good base na to for long-term trader or long-term investor. Imagine, nabili mo si BDO at 87. Pero syempre, maglagay pa rin kayo ng cut loss. Okay? May cut loss pa rin. In case na may another bad news na hindi pa natin alam, pero pina-price in na. So, at least nakapag-cut ka na kagad. So, BDO is almost double pa, no? Yung price to book niya kasi is 1.07 lang compared sa 2 na historical niya. And then, fair value is 129. So, mataas pa to. So, malayo pa yung mga pupuntahan. Pwede pa. Okay, so GTCAP is another strong stock or another good fundamental stock. Fundamentally sound. So, una is makikita natin na nasa strong support. And then, nag-fill the gap na. Diba? Ito yung sinasabi natin na kung bibili kayo is below 400 pero abangan nyo rin sa gap kasi mag-fill the gap. Okay, so yun na nga ang ginangyari, nag-fill the gap na. And then may konting testing the market, sinubukan pero may mga nagbenta, may mga natakot. Pero kung mapapansin natin, medyo good na yung candle niya, di ba? So given na nasa support siya, tapos nagkaroon ng doji candle, so good na yan. Okay? And then yung volume natin is tumataas na rin above average. So hopefully, no? Okay, so oversold na rin halos yung ating RSI. Ang titingnan na lang natin is yung net foreign selling. So hopefully tumigil na sila this week. Kasi bumagsak na yung US market. So let's see kung ano yung kanilang reaction. Either kasi they are selling PH to go to other market like mga bull market like US. So since bumagsak yung US market, so check natin kung ano yung gagawin nila. Will they still sell
Philippines or maybe they will come back. No? Pero fundamentally wise, mataas to si GT Cap. Imagine ang PE ratio niya lang is 5.25 times PE lang siya ngayon at 380. Pero tinitrade siya dati at 18 times PE. So yung kanyang fair value at 756 is pwede niyang ma-reach yun when everything comes to normal. Okay? So for now, if you are short-term trader, ang resistance niyo na ngayon is 400. And then next resistance is dito sa dating yan. So yan na yung mga bagong resistance natin. So pwede na kayong mag-test buy. Basta make sure lang na may cut loss. Okay, so medyo maliit, 5% lang since psychological resistance yung 400. And then ang cut nyo is dapat nandito sa ilalim. So medyo gitna pa siya kung titingnan nyo, no? Kasi nandito yung strong support pa, another strong support. Pero given yung technicals niya, so tingnan natin kung babagsak pa dyan or hindi na. Pero kung mag-bounce tayo, okay, kung mag-bounce yung index, going to 6,000 is pwede yung bumalik sa 400 and then dun mag-hold. Okay, kasi for now may value na to at current price. May value na to si GT Cap. Make sure lang na may cut loss, okay? So cut loss around yan. Kasi kung itataas naman natin to, kunyari bumalik sa 425. So 13%. Okay, so good na rin. Good risk-reward ratio. And then ipon-ipon lang tayo ng stocks or ng shares habang goes month pa. Okay, next is pure gold. Okay, so for pure gold, makikita natin na nagkaroon ng retest. Okay. So ito yung breakout point niya, which is 50. Okay. So 50 yung psychological. And then tumama yan dun sa kanyang all-time high, which is 55. Okay, so kung mapapansin natin, all-time high na yung 55, di ba? So nag-rally siya doon, pero hindi kinaya. Okay? So hindi na-hit, tapos nagkaroon ng profit taking. Sa weekly chart, makikita natin na nag-hit ng oversold, kaya talagang may prone for profit taking. Pero check natin sa daily. Okay, so first is MACD. Okay. So sa MACD, makikita nyo na nag-switch na ng position yung red line sa blue line. So nagsisignify yan na may correction na pwedeng mangyari. Okay. And then nasa taas pa sila. So baka simula pa lang. And then sa MACD yun. And then going sa RSI is, ayun na, mayroon na tayong mga bearish divergence. Ayun, di ba? So, yung mga umaten sa seminar, alam nyo na yan. Naturo na natin yan sa free webinar natin. Anyway, kung gusto nyo umaten sa free webinar, PM nyo lang ako. Okay, so yan yung technicals natin. So, sa MACD is bearish. And then sa RSI is also bearish. Pero sa chart and price action, kung mapapansin natin, check natin yung mga MAs. Okay, so sa MAs natin is binasag na yung MA20. So for swing trade, medyo sira na to. For position trading, so i-check natin this week. Let's check kung kaya niya mag-hold sa above 50 para masustain yung uptrend. Pero once na yung 50 is broken, if ever next week is bumagsak na yan below 50. And then tumama halimbawa dito sa mga around 46. So resistance na yung 50. Parang ganun na yan. Okay, so critical yan for pure gold kasi medyo masyado nang mataas yung rally niya, masyado nang mahaba. And matagal na siyang nagra-rally. And then yung breakout niya sa around 50 is not sustained. So, tingnan natin kung kaya niya pang mag-hold sa 50 level. Okay. If we look sa fundamentals, for pure gold, ang fair value niya is 54.4. Okay. So, kung titingnan natin, na-hit na ng pure gold yung kanyang fair value, which is 54.
Diba? So, halos dumikit na. So, kung na-hit na yung kung na-hit na yung target price ng mga institutions, basically, magkakaroon talaga yun ng sell-off or magkakaroon ng profit taking dun sa target price. Okay, so dyan na muna yan. I think dyan na muna yan sa hindi na naangat ng 54. Okay, sa PE ratio is around 19.45 times, which is close to 22 times PE. Okay, so medyo undervalued pa, pero given na masyadong dikit na, so we can consider na pwedeng fairly valued na rin. Okay, so sa fundamentals wise is medyo neutral na tayo dyan kasi wala na tayong masyadong discount. And then technicals is nagkaroon ng correction. Okay? So kung meron kayong pure gold at around nabili nyo yan dito, so pwede kayong medyo magbantay mabuti. Just in case mag-breakdown yan sa 50. So your next support is around 46. Okay? Or 47. And then new range na. In case naman nakaya pa niyang mag-hold talaga around 50, so pwede pa yung mag-range dyan sa 50 to 54. So yan lang yung range niya. Okay? So yan yung ating forecast for pure gold given yung kanyang fundamentals. Unless magkaroon na ng another lockdown, so pwedeng mag-rally ulit si pure gold. Pero since GCQ na, marami ng choices yung mga tao. Okay, marami nang pwedeng bilhan. Okay, bukas na yung other establishment. Hellcat.